Napakalakas nga pala ng loob mo at nakaya mo akyatin ang tuktok ng mansyon. Pinahanga mo ako. Wala na kasi akong magawa. Pakiramdam ko kasi kasalanan ko kapag nahulog siya at nasaktan. Bakit mo naman nasabi yan, senyorita? Kasi, kasalanan ko talaga. Ha? Hindi ko mapapatawad si Mang Sam sa pagtapon niya kay Patty. Ang lupit niya. Malaglag sana si Mang Sam sa bubong. Nangabawasan ang asungot. Tapos sinabi sa akin ni Camilla, Kapag nagsumpa ka ng tao, Mary, ikaw din ang magsisisi pagdating ng tamang panahon. ano? Anong mararamdaman mo kung matupad ang mga iniisip mo? Tuloy, nagkatotoo na ang hiling ko kaya pinilit kong pigilin yon. Kailangan kong iligtas si Mang Sam kaya ako nakaakyat doon. Pero nang matapos yun, saka lang ako nakaramdam ng matinding takot. Alam ko nang ibig mong sabihin. Pero kung ako yon, hindi ko talaga maaakyat ang ganon kataas. Martha, pakibutones naman ang likod ng damit ko. Ano? Akala ko ba marunong ka na magpalit ng damit, senyorita? Oo, maliban lang nga sa pagbutones ng likod. Alam mo, ikaw ang dapat sisihin sa lahat ng kaguluhan dito. Oo, alam ko. Hindi ko nga kasi sinunod ang usapan natin, kaya nagkagulo ang lahat. Hindi ba, Martha? Yan, tapos Pero na. alam mo, mali si Mrs. Medlock. Maling-mali. Sabi ng nanay ko sa akin, Ano? Ano sabi ng nanay mo sa'yo? ganito ang sabi niya sa akin. Maintindihan ka rin daw ni Mrs. Medlock pagdating ng tamang panahon. Hindi ako naniniwala. Hindi siya magbabago. Sinabi rin niya sa akin na mas makabubuting pilitin mong itiisin ang lahat. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin ay piliting maging isang tunay na kasapi ng pamilya. Ah? Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin ay pilitin mong maging isang tunay na kasapi ng pamilya. Senyorita? Senyorita, ano bang nangyayari sa'yo? Nakapagtataka, Martha. Bakit parehong-pareho ang sinabi ni Camilla at ng iyong ina sa akin? Aba, lagi yatang tama ang salita ng aking ina at hindi siya katulad ni Camilla. Kung ganon, kung matatanggap na nila ako, palagay mo ba papayag na si Mrs. Medlock na dito tumira si Patty? Hindi malabong mangyari yon. Sana nga, tama ka. Ha? Sige, buti pang matulog ka na. Alam kong pagod na pagod ka. Kung maaga kang babangon bukas, may maganda akong ibibigay sa'yo. Talaga? Maganda ba? Ano yun, Martha? Sikreto yon, senyorita. Malalaman mo rin yun bukas kung maaga kang gigising. Ay, ang daya mo naman. Sige, tulog ka na, bilis. Sige. Pasensya ka na, Martha. Ha? Naku, ako na dyan, senyorita. Bakit ba nagmamadali ka? Saan ka ba pupunta niyan, senyorita? Hahanapin kita, Martha. Ano? Magandang bagay. Tanda mo na? Pangako mo yun sa akin kagabi, di ba? Natatandaan ko na. Ako nang magbabuhat yan. Ang hina mo naman, senyorita. Ang galing! Ang lakas mo pala, Martha. Talaga, kaya tayo na sa iyong kwarto at doon ko sa ibibigay ang pangako ko. Aba, sandali! Bilis, bigay mo na sa akin. Hindi ka talaga makapaghintay. Oh, heto na. Pinabibigay sa'yo ito ni Ina. Ano ba to? Bakit? Hindi mo ba alam ang larong luksong lubid, senyorita Mary? Ha? Mga damit, sombrero, manik at singsing ang ibinibigay sa akin ni na daddy at mami nung nasa India pa ako. Minsan, mga laso sa buhok at mga libro. Nakakapagtaka talaga, senyorita. Hindi mo naman pwedeng laruin ang mga bagay na yon, hindi ba? Pero mahilig ako magbasa ng libro pag nag-iisa ako. Aba, hindi mo kailangan magbasa.
Sa lahat ng oras ang ibig ko sabihin, tama na yung magbasa ka sa klase mo kay Binibining Makoy. Ganito. Ah? Panoorin mo ako, senyorita. Ang sarap lang yun, ano, senyorita? Tingnan mo, senyorita. Ang sarap palang laruin. Alam mo, senyorita, tandang-tanda ko pa ang sinabi sa akin ng aking ina. Luksong lubid ang pinakamagandang mayakang dugo para kay senyorita. Magugustuhan niya ito. Ito na yata ang pinakamagandang laruan ng mga bata ngayon. Sabi pa niya, kapag naglaro ka ng luksong lubid tuwing umaga sa bakuran ng mansyon, magiging malakas ang iyong mga braso at hita, senyorita. Oo, tama ka. Ano yan, bata? Ikaw pala, Hana. Kung pagluluksong lubid lang ang gagawin mo, dapat doon ka sa labas. Naku, lagot ka pag nalaman ito ni Mrs. Medlock. Tinalan ko ng almusal si Senyorita Mary dahil may kalamigan ng panahon tapos yan lang ang ginagawa mo. Para kang batang paslit kung maglaro. Dapat ikaw ang mag-alaga sa kanya. Wala kang alam sa nangyayari. Sinabi nga niya sa akin na doon nga ako sa labas magluksong lubid. Itinuturo lang naman niya kung papaano. Aba! Huwag mo pati siyang pupulaan. Ha? Martha, hindi ko yata kaya. Hayaan mo, madali lang yan. Matututo ka rin. Sige, subukan mo uli. Aray! Hindi ko kaya. Mahirap pala talaga magluksong lubid. Madali lang. Kapag nasa paanan mo na ang lubid, tumalon ka. Kapag nagamay mo na yan, madadalian ka na lang. Ganun ba? Mahusay, ang galing! Pati, pasensya ka na. Kailangan hawakan mong mabuti ang magkabilang dulo. Martha, kailangan ka raw ni Mrs. Medlock. Ha? Naku. Sige na, Senyorita Mary. Kailangan ko muna pumasok. Kayo na muna ni Patty ang maglalaro. Sige, Martha. Pakisabi sa nanay mo salamat, ha? Makakarating. Tayo na, Pati. Doon tayo. Ito. Walo. Siyam. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 24. Ah! Pati, ano ba? Huwag mo kasi ako abalahin. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ah! Sabi ko naman sa'yo, huwag mo akong guguluhin. Ngayon, uulitin ko na naman sa simula ang pagbibilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ano ba, Pati? Ang kulit-kulit mo naman eh. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo akong guguluhin? Aba, Mang Ben, salamat nga pala sa tulong niyo po kahapon. Oo, marunong ka na pala ngayong magpasalamat, Senyorita Mary. Ha, palagay ko yung ulan. Sandali po, alam niyo po ba kung ano to? Talagang ginugulat mo ako, bata ka. Marunong ka palang magluksong lubid. Alam niyo rin ito? Bakit po? Ngayon mo lang ba natutunan ang luksong lubid? Opo, ngayon lang. Hindi pa nga ako gaano magaling sa pagluluksong lubid. Ituloy-tuloy mo lang. Talagang ganyan ang lahat ng taong nagsisimula palang matuto. Nanunood siya sa'yo, ang ating kaibigan. Ano po? Ha? Siguro ngayon lang siya nakakita ng nagluluksong lubid dito. Wala naman kasing ibang bata na naglalaro ng ganyan dito. Magandang umaga, Robin! Ito ang luksong lubid! Tatalong ka ng ganito, ha? Mang Ben, dun po ba siya nakatira sa hardin sa may kabilang pader? Dahil walang maaring makaabala sa kanya doon, malaya siya at payapa. Siguro mahilig din siya sa mga lumang rosas na naroon. May mga rosas na tumutubo sa hardin na naroon? Puno ng mga rosas ang hardin na yon. 10 taon nang nakakaraan, Mary. Namumulaklak pa po kaya ang mga halaman doon, Mang Ben?
Ang sarap sigurong makita. Makulit ka talaga. Di ba sinabi ko na sa'yo? Bawal ang pumasok doon. Magagalit ako pag naging mapilit ka pa, Senyorita Mary. Aba, Mang Ben, kayo naman po ang nagbanggit tungkol sa mga rosas, di po ba? Senyorita Mary, hindi ba't oras na ngayon para sa iyong klase? Kailangan mo nang bumalik sa mansyon. Ah, hindi pa naman po. Bakit kaya? Nakapagtataka naman. Bakit nagagalit si Mang Ben tuwing babanggitin ko yung hardin sa kabilang pader? At bakit nga kaya walang daanan papasok? Ha? Baka si Dico na yun. Ah! Tama. Aba, nasan kaya siya? Alam ko kay Dico ng plautang yun. Senyorita Mary! Ah, o Deacon! Sabi ko na nga ba't ikaw yan eh? Mukhang nawiwili kang magloksong lubid, ano? Oo? Binili yan ni Ina doon sa isang magdala ko noong isang araw. Alam mo, bihirang-bihirang bumili si Ina ng mga gamit. Kaya nga gulat na gulat daw yung tindero, sabi niya. Bakit bihira siyang bumili? Mahirap kasi kami. Kaya mahalagang bagay lang ang kanyang binibili. Samantalang ikaw, kahit ano pwedeng milhin. Damit, pagkain, lahat ng gusto mo. Magkano ba ang luksong lubid na ito, Deacon? 2 piseta. Kasusweldo lang kasi ni Ate Marta, kaya medyo may pera kami. Kaya naibili ka na ni Ina. Hindi ko alam. Sandali, alam mo ba kung paano gamitin yan? Aba, oo. Natuto na ako na konti. Sandali, Deacon. Alam mo ba yung tinatawag na lihim natin sa kabilang pader? Ang lihim na hardin? Yung sinasabing hardin sa likod ng mataas na pader. Bakit ba walang daan doon papasok? Bakit bawal pumasok? Ano ba talagang naroon, Deacon? Sabihin mo na sa akin, dapat ko yung malaman. Ano yun? Hindi mo ba talaga alam, Deacon? Alam kong alam mo. Kasi... Sige na, sabihin mo na. Senyorita Mary, Bakit hindi mo masabi ngayon sa akin ang tungkol doon? Hindi pwedeng sabihin, ganun ba? kasi Sinungaling, alam ko may nalalaman ka. hindi ako sinungaling. At kahit pa may alam ako tungkol doon, hindi ko maaaring sabihin sa'yo. Bawal yun dito. At sino naman ang may sabing bawal yon? Senyorita Mary, hindi sa ganoon. Hindi ko talaga alam. Talagang wala akong alam doon. Talagang wala akong alam sa sinasabi nyo. Sinungaling ka talaga, alam kong alam mo. Kasi... Sabi ni Mrs. Medlock, di ba? Bakit ba pinaglilihim ninyong lahat sa akin ang tungkol sa lihim na hardin? Palagay ko, hindi lang naman ikaw ang walang alam tungkol doon. Alam ko na. Nakita nga pala yun ni Patty mula doon sa kabilang pader. Tatanungin ko na lang si Patty at pati na rin si Robin. Huwag mong gagawin yun. Bakit hindi ko sila pwedeng tanungin? Bakit? Bakit yung pinaglilihim sa akin yun? Bakit ba sa akin nyo lang inililihim ang bagay na yon? Sandali! Hindi ko talaga alam! At kung pipilitin ko namang alamin ang tungkol doon, kami ring dalawa ni Ate Marta ang papaalis dito sa mansyon. Kung pwede lang sana, senyorita. Bahala po muna kayo kay Patty. Huwag kang mag-alala, iniligtas niya ako. Kaya aalagaan ko siyang mabuti. Mang Sam, sandali. Ha? Alam niyo po ba yung tungkol sa hardin na walang pasukan? Ang inaalagaan ko ay mga kabayo. Wala akong alam sa hardin dito. Wala po kayo naririnig tungkol doon? Ewan. Maaring meron, maaring ding wala. Kung ganon, meron po kayong alam, Mang Sam. Ba't di niyo pa po sabihin sa akin? Paumanhin, senyorita. Marami pa nga pala akong gagawin. Ako na ang bahala dito kay Patty. Iinis na talaga ako sa mga tao dito.
Ano bang iniisip mo? May dinaramdam ka ba? Aray! Wala kasi ang iyong isip sa iyong ginagawa, Mary. Kahit medyo maaga pa. Sige, tapusin na natin to. Ang bait! Sandali lang, Mary. Meron pa akong kailangang sabihin. Ha? Tungkol sa iyong takdang aralin, kinakailangan tapusin mo na yan at ipasa sa akin bukas. Bukas din? Yun lang, Mary. Binibining Makoy! Bakit, Mary? May kailangan ka pa ba? Alam niyo po bang tungkol sa lihim na hardin dito sa mansyon na bawal pasukin ng kahit sino? Hardin na bawal pasukin? Wala niyan. Wala siguro talaga siyang alam tungkol dun. Ako nang bahala. May sinasabi ka ba? Napasok niyo na po ba ang ibang kwarto dito, Binibining Makoy? Ibang kwarto? Sinabi po sa akin ni Mrs. Medlock na bawal pumasok sa kahit anong kwarto maliban sa aking kwarto. Dito lang sa kainan at hindi rin pwedeng sumilip. Nabalitaan ko nga sumisilip ka daw at pumasok sa may kusina noon. Opo, minsan lang. Pero hindi po ba nakakapagtaka talaga? Kayo ba ay sinabihan din ng gano'n ni Mrs. Medlock? Mary, ano ka ba? Kahit hindi pa ako sabihan ni Mrs. Medlock, hindi ko talaga gagawin yung sumilip sa ibang kwarto dahil masamang gawain yon. Sa bagay. Sandali lang po. Ano na naman ang kailangan mo, Mary? Meron din po ba kayong naririnig na boses na parang umiiyak tuwing hating gabi? Ano ba sinasabi mo? Sa palagay ko po, maraming itinatagong lihim ang mansyong ito. Kaya maraming mga kwarto ang bawal pasukin dahil baka malaman ko kung anong lihim nila. Itigil mo na yan. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Totoo po ang sinasabi ko. Alam ko naririnig niyo rin yun, di po ba? Makinig ka. Ang kwarto ko lang at ang silid-aklatan na pinapasok ko sa mansyong ito. Hindi ko hangad ang makita pang ibang kwarto. Ang sarap mahiga. Ang pakiramdam ko tuloy para akong tumanda ng ilang taon ngayon. Yun na naman. Hindi na hangin yun. Iba ang tunog ng hangin sa totoong iyak. Nagmumula yun sa isa sa mga kwarto dito. Hahanapin ko yun. Kailangan. Dito nang gagaling. Ilagay ko na sa itas yun. Hindi ko na naririnig. Saan kaya nanggagaling yun? Sino kaya mga tao ba? Naku, bakit ganyan ang suot-suot ng batang ito? Dapat ang mga batang tulad mo, dito rin nakatira sa mansyong ito. Mary! Mrs. Medlock? Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras ng gabi? Tinatanong kita kung anong ginagawa mo rito. Kasi po, meron po kasi akong narinig na boses na umiiyak. Ano na namang pinagsasabi mo? Nananaginip ka lang yatang bata ka. Hindi po! Bumalik ka na sa iyong kwarto ngayon din, Mary. Pag hindi ka sumunod sa akin, masasaktan ka. Bitiwan niyo po ako. Nasasaktan po Tumahimik ka! Sinabi ko na sa'yo noon pa, huwag kang sisilip sa ibang kwarto.
Aray! Nalimutan mo ang bilin ko. Pumasok ka. Makinig kang mabuti. Kapag inulit mo pa ito, sasabihin ko na ito kay Mr. Craven. Sobra na po kayo. Huwag kang magtatangkang lumabas ng iyong kwarto at mararanasan mong magutom ng ilang araw. Maliwanag, Mary? Sigurado akong merong umiiyak. Meron sigurong iba pang nakatira dito, pero bakit nila ipinaglilihim yun sa akin? Hindi ako iiyak. Hindi ako magpapatalo kay Mrs. Medlock. Hindi ako iiyak. Hindi mo ako mapapasuko, Mrs.